Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa Tata Steel Chess 2024 at ang titingnan po nating laro ngayon ay yung laban sa pagitan ni na Super Grandmaster Alireza Firouzja and Super Grandmaster Vidit Gujrati. So konting background lang po no, sa ating mga manlalaro. Of course si Firouzja hindi na po natin kailangan ipakilala yan. Talaga sikat na Super GM yung nagpaiyak kay Wesley, no, kasi siya yung naglaglag kay Wesley sa candidates tournament. Ito naman pong si Super Grandmaster Vidit Gujrati, isa rin po siyang candidates tournament player. And konting trivia lang po, si Vidit, kasabayan ko po yan na chess player. So around same po yung age namin. Kasi naalala ko way back in 2008, nakalaban ko po si Vidit sa last round ng World Youth Chess Championship. And kung sinong mananalo doon, actually, papasok po sa top 3. No? So, sa kasamaang palad, kinatay ako ni Vidit. Kasi magaling talagang player ito. So, baksak ako sa top 10. Pero siya po yung number 1. So, siya yung world champion doon sa age bracket ko. Ayan. So, ngayon, nakikita natin, candidates level na siya. Tingnan natin ano pong nangyari sa laban nila ni Firouzja. White po si Vidit and black si Firouzja. Punta tayo sa ating game. So ito po nag-start with E4, C5. Makikita natin very aggressive yung line na pinipili dito ni Firouzja kasi yung mga previous games niya palagi siyang nag-French defense. Ngayon nag-Sicilian ang opening niya. So knight F3, D6, D4, capture, knight F6, knight C3, and then pagka A6, ito na po yung tinatawag na Sicilian defense, Najdorf variation. Ayan, so nag H3 si Vidit, knight C6, bishop E3, so normal development lang dito, E5, knight B3. So actually ito po lahat ay mainline lamang. And then ngayon pagka bishop E6, madalas kasing ginagawa dito yung queen D2, no? Parang English attack ang setup. Pero ang ginawa ni Vidit is queen F3. At ito po ay medyo sideline na. So nagkakaligawan na sila sa opening. So nag knight B4, linya pa rin ho ito. Queen side castling, rook C8. So kagad kung ma-counter attack. King B1, and then pagka Queen C7, A3, dito na persa po si Super Grandmaster Firouzja na pumasok sa isang napakagulong linya with knight takes C2. So yan po ang linya dyan knight takes C2. No? Papakita lang natin kapag po umatras, makikita nyo yung evaluation bar talagang umaangat na umaangat in favor of white, no? Kasi ang idea po mag G4 tapos halimbawa mag-develop ka lang ng normal, mag G5. So dire-diretso na yung atake dito ng itim, ng puti, na D7 and then H4. Ang dali pong laruin para sa white yung atake, no? Dire-diretso lang, oh. Push mo lang ng i-push yung pawn. Eventually tatamaan na po yung king. And yung king ng white, safe na safe. So, balik po natin. Kaya ang linya dito is knight takes C2, king takes C2, syempre, and then queen C6. So, ang idea po niyan, waste tayo ng tempo, no? Halimbawa, mag-move tayo ng bishop E2. Meron kasing mga ideas na knight takes E4. Ayan. So, pag kumain ka ng queen, of course, sa pulyan kasi nakapin po yung knight. Kaya ang ginawa dito is knight D2. Lahat po ito ay mainline lamang. And ngayon, parang naligaw sa linya si Firouzja. Actually, ganyan na po, iba na po talaga ang chess ngayon. No? Kailangan memorization, matalas ka sa mga pag-aalala ng mga linya mo sa opening. Kasi ang ginawa ni Firouzja, nag-queen A4. So kung mapapansin po yung oras, inabot siya ng almost 40 minutes. Siguro iniisip niya, inaalala niya, ano ba yung linya dito? Na Queen A4 siya, double question mark. Ayan, so ang linya po dito
based po sa aking openings book na marami pong mga super grandmasters naglaro, no? Actually, mayroong 10 games dito sa posisyon na ito with D5. Ayan ang linya dyan. So, ipapakita ko lang ano ang usually nangyayari kapag ka nag D5. Ka-capture, knight takes D5. Balik lang natin. No? So, of course, threatening na po yan ng fork. So, persado na po capture, and meron ng malakas na pressure dito sa C3 knight. So, ang gagawin, magbi-bishop C4, and then pagka knight C3, mababawi na yung pyesa. Kasi pagka queen C6, rook C6, BC3, no? Bishop takes C4, so mababawi ang pyesa, lamang pa ng isang pawn, no? Pero mababawi rin naman yung pawn with rook D5, bishop E7, and then rook HB1, rook C7, rook takes E5. Ito po laro ni Super Grandmaster Karyakin way back pa in the 2014. So malamang ang nangyari dito, since parang lumang linya na kasi itong pinasok nila, hindi na review ni Firouzja. Nakalimutan niya yung linya niya dito. So pagka queen A4, check, ng king D3. Yan ang pangontra. No? Igigit na yung king, and definitely ito tingin ko preparasyon pa ni Vidit. Although medyo mahaba na rin yung nagamit niyang oras, no? Pero kung yung titingnan kasi natin, parang forced itong linyang ito. Kaya niya alam yung idea na igigit na mo yung king para dito po magtatago. Ayan. So pagka nakapagtago na yan dyan, safe na safe yan. So alimbawa, i-atras natin itong queen, no? Pwedeng itago na ito pagka ganyan, no? Tatago na. Pagka nakapagtago yan dyan, safe na safe, oh. Wala na pong atake. One piece down ka, buong buo. Ayan. So, dito, nagmamadali na. Si Firouzja kailangan ng sumugod kagad. Hindi na pwedeng i-atras ang queen. Kaya ang ginawa niya is rook takes C3, B takes C3, and then nag D5. So, kung ma-counterplay sa gitna, ang kaso mo, one rook down siya. Ayan. One rook down na buong buo. So, syempre, itinago lang muna yung king. D takes E4. Queen G3 under attack ang mga pawn. So, nag-knight D7, and then pagka king E1, ayan, safe na po yung king. So, parang wala na tayong makitang pwedeng pang-atake dito sa king kasi para nabalutan na ng pyesa, no? Dito, nag-F5, sumusubok kung counterplay, kaso mo, hindi po pinansin, nag-bishop E2 lang, kasi ang best naman na mangyayari, kahit halimbawa matuhog mo itong bishop at saka queen, halimbawa tinuhog ng ganyan, quality down ka pa rin. Kasi nga, one rook down ka buong buo. Ayan. So, parang binabalik na ni Vidit yung pyesa, no? So, dito hindi mo na kinuha, nag G6, and ngayon nag H4. So, ito na lang ang rook na natutulog. Pag ito na-activate na, iyakan time na yung black. Ayan, so bishop E7, bishop G5, palit-palit kagad. So question mark pa ang binigay pero malaki pa rin kasi ang lamang. So nag F4 and then ayan na yung gusto ni Vidit. Ibigay ang bishop, capture, and of course pati ito babaksak. So dito hopeless na po yung posisyon. Nag rook F8, queen takes E4, nauwi na sa endgame kung saan isang buong quality down ang itim. Of course, yan po pagka super grandmasters ang kalaban, hindi na po yan nagsusurvive. So pagka H5, bishop F5, dinipensahan lang muna yung knight, knight E5, capture, and then makikita natin, naka-open na yung rook, yung huling pyesang natutulog, nasama na po sa laban. So bishop H5, knight C6, bishop rook D5, king E7, bishop takes G6, H takes G6, rook H7 check. Ayun na, inangat na yung rook. B5, F3,
rook c8, rook b7, b4, capture, capture. So ito parang ano na lang to formality na lang kasi buong quality ano. So a5, rook h, g7, knight e5, king e3, rook c6, f4, knight g4, and then pagka king d4, dito po nag-resign na si Firouzja. Kasi ito babaksak na, hindi na po madepensahan. Pagka dinipensahan, pwedeng mag rook f7 check lang. Ayan. So yan po ang ating game for the day. At ito talaga si Firouzja, hindi mo malaman. Minsan, maganda po ang tira, kagaya kahapon. Tapos ngayon, disaster na naman ang nangyari sa kanya. Hindi siya masyado consistent. So ayan po, titingnan natin ang current standings. Ayan. So ang leader po ngayon ay si Nodirbek Abdusaturov, kung saan tinalo niya si Anish Giri. So actually maganda rin i-analyze yung game na yan. No? Marami rin tayo matutunan. Tatlo silang 4.5. Si Gukesh nanalo rin, si Giri and si Abdusaturov tied for the lead with 4.5. Tapos 4 points si Vidit, Pragi and Firouzja. Si Ding Liren, world champion, 3.5. Ang hirap talaga umiscore pagkakalaban mo mga super GMs. So yan lang po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po itong ating video. And sana marami po kayo natutunan. Kung na-enjoy nyo po, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video.